Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang layunin ng ating mga tagapagtaguyod. Ang pasasalamat nila Danny Presa Santos, Eddie and Neris Pangilinan and family, Gertrudis Lopez and family, Dr. Linda Mendoza and family, Ed Cunanan and family, Dr. Sancho May Jr. and family, April K. Lazaro and family, Amelita Maximo, Concepcion Arcega and family, Junior and Shirley Principio and family, Christy Miranda, Paulina, Ricky and Ramil Rivera, Viring Tongco and family, Chito and Dennis Hernandez and family, Tony and Evelyn Salazar and family, Robert and Janice Lapiri and family, Ami Lopez and family, Pasita Perez and family, Tadeo and Bertrand and family, Albert Leoncio and family, Redentor and Juliet Hilario and family, Yoli Tadeo and family, Candido and Clarita Alcantara and family, Maria Cecilia Mark Henry Hannah May, Mary Hillary Ramos, Galang family, Melba and Maria Elizabeth Rejuso, Seferina de Guzman and family, Jovita and Crispin Pansabigan, Orlando and Teresita Escopete, Joshua Escopete, Mr. and Mrs. Narciso Nicolas and family, Luis Sally and Ana Luisa and Cap, Mr. and Mrs. Mauro Mandazok Bagtas family, Aquino family, Roberto Cruz and family, Perpetua family, Flor and Paeng Eugenio, Romeo and Narcisa Virayan family, Imelda,
Ronel Mara, Elijah Caiden Santos, Nandine Nida Joelgay, and Phil Nelson Galvez. Alejo and Imelda Rosario and family. Diaz and Olmedo family. Al Joshua, Jessica, Timothy Villar. Amado and Arceli Julian and family. Roberto and Janice Lapirin family. Jenny, Jordan, Ruby Tadeo. Mar and Baby Ramos, Baby de Guzman and family. Mr. and Mrs. Mauro Mandazo, Cynthia Tadeo Perez and family. Rodel and Maria Dolores Villaroman and family. Ami Lopez and family. Gumeda and family. Mr. and Mrs. Marshall Tadeo and family. Mr. and Mrs. Remy Reyes and family. Mr. and Mrs. Joseph Antonino de Guzman and family. Mr. and Mrs. Gerardo de Guzman, Roland Tamayo, Gwen Falma, Christian Liway Aliyah Alfea de la Cruz, Berna Lord Luis Tadeo and family, Joey Vilonsa and family. Para po sa Banal na Espiritu, nagpapasalamat si Farina de Guzman and family. Para sa wedding anniversary ni Junior and Shirley Principio. Ang pasasalamat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Restituto Domingo, Virgilio Manuel Enrico Torres, Restituto Domingo. Ang natatanging kahilingan ni na Eddie Lewis, Ethel L. John and L.J. Pangilinan, Tony Marvick Samantha Thomas Ivan, Isaiah Antonio Maria, and Victoria Ann Sanchez, Sally Nicolas, Nita Galvez, Shirley Principio, Ramil Rivera, Oliver Aranda, Ryan Glenn Bagtas, Arceline Leoncio, Annalyn Mandaso, Noel and Lorna Mendoza, Richard Ami Rose Carla Alcantara, Marlon Alma Aido Marie, Ivo Margariego, Lorna and Dalma, AA, TJ, Ray, Alaina, Monique, and O.J. Salazar, Juliano del Castillo, John Allen del Castillo, Raymond Lianen Clotilde Bata. Pasasalamat din po ni Sandy Lucci Ehe. Para din po sa kahilingan ng ating mga kapatid na nanonood sa live stream. Para po sa maagang pagaling ni Maria Teresa Yutok, Maria Luisa Tadeo. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na Yumao, John Ronamel, Expedita Sebastian, Maria Paz Vicente, Carmen Lorenzo Catalina, Aurelia Gregoria Emiliano Agnes, Eduardo Senior, Basilia Leonardo George Alan, Jaime Caridad Jovita Emiliano Flora, Daniel Magdalena Rogelio Alberto, Leticia Paulino Perfecto Nelson, Remedios Francisco Epifania, Dominador Danilo Felix, Ricardo Casquita Danilo Debbie, Virginia Juanito, Dominador Danilo, Dominador Eustaquia Bernarda, Petronila Danilo Ireneo Adelaida, Loreto Senior, Loreto Junior Adelaida, Sherwin Maria Teresita Apolinario Nazario, Lucia Emilio Pilar Rosalina Cornelio, Consolacion Rafael Marcos Sr., Pablo Sr., Nestor Atanasia, Maria Teresita Concepcion, Julina Freddy, Protasio Susana Teresita Ricaredo, Abelardo Sr., Eugenio Alfredo Demetria Arsenio, Herminia, Lucila Moises, Ruben Alejandro, Alfredo Aquilina, Primitivo, Romeo Ricardo Merlin, Evelyn Macayo Roberto, Lydia Rosalina Juanito Emmanuel, Antonio Severino Sr., Mother Unidas Mendoza RCM, Sister Justina Encaliado, Father Francisco Santa Ana, Monsignor Vicente Gomez, Father Gaudencio Lopez,
Father Solomon Sebastian, Father Eliseo Peregrino, Father Alejandro A. Alto, Father Mariano Sanchez, Father Mario Mendiola, Bishop Cirilo Almario Jr., Bishop Jose Oliveros, Bishop Manuel de Rosario, at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Disyembre 21, Simbang Gabi. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea at binati si Elizabeth. Si Maria ang halimbawa natin ng pagiging apostol at alagad na nagbabahagi at dumadamay. Sa liturhiya, bihilya ang diwa ng Simbang Gabi. Nagpupuyat tayo sa mga importanteng okasyon sa buhay natin tulad ng pagising sa madaling araw. Ang turo ng simbahan, higit sa lahat ang mahalaga ay ang marugdog na nagpupunyagi laging makasunod sa Kanya. Pagsunod ang kahulugan ng pagiging disipulo, pagiging alagad. Subalit hindi pa buo ang pagiging mga alagad natin hanggat hindi niya tayo naisusugo. Ito naman ang buod ng pagiging mga apostol. Lumalapit tayo sa Kanya upang makilala Siya, upang ang kalooban niya ay maging kalooban natin, upang ang landas niya ay maging landas natin. Bukod tanging sa ganong paraan lamang tayo maaaring maisugo bilang Kanyang kinatawan. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pag-aalay po natin ng banal na misang ito, kalakip ng ating sama-samang pagpapasalamat at layunin ng ating mga tagapagtaguyod, panalangin din natin na tulad ng ating mahal na ina sa pagtataglay kay Jesus sa ating mga puso, tayo maging tagapaghatid ng mabuting kagalakan sa mga nahahapis at nababalisa. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin muna natin at pagsihan ang mga nagawang kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesu Kristo, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay naparito upang pawiin ang dilim na dulot ng kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Heso Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan ng pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya'y nagbalik na may kadakilaang lantad, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo at makinig sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Soponias ang Israel na magalak na parang nagdiriwang sa pista dahil nasa piling na nito ang Hari at Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tumayo po ang lahat.
ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapupo tayo at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una sa lahat ay marami pong salamat at kahit sa mga nakarang umaga, nandoon ang pag-ambon o pag-ulan, ay ang dami pa rin na mga nagsidalaw. Ngayon nga po wala na ang ulan, inaasahan ko sana'y higit pa sa mga nakarang umaga. Pero gayon pa man po, maraming salamat sapagkat higit pa sa seating capacity ang laman ng ating simbahan. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw na ng ating pagpupuyat sa Misa de Gallo. At tulad na nga po ng madalas nating binabanggit bilang paalaala, sa taong ito na ating pinaghahandaan ang 500 taon ng pagdating ng pananampalataya sa ating bansa. Ang mga obispo ay naglabas ng kanilang liham pastoral na pinamagatan Landas ng Pagpapakabanal. At yan ang tema na ginagamit natin sa ating pag-unawa sa bawat tagpo ng Ebanghelyo. At dito nga hinuhugot natin sa katauhan ng mga pangunahing karakter. Ano ang kanilang magagandang katangian, tulong para sa atin upang tayo man ay makapaglakbay sa landas ng pagpapakabanal. Ang napakinggan natin sa umagang ito ay ang bunga ng tagpo ng Ebanghelyo kahapon. Kung kayo po ay hindi man nakapagsimba kahapon, ang napakinggan natin ay ang napakahalagang tagpo sa ating kasaysayan. Ang pagbabalita kay Maria tungkol sa pagkahirang sa kanya maging instrumento ng pagkakatawang tao ng Berbo ng Diyos. Ginamit nga natin ang homilya na isinulat ni San Bernardo na doon ay kanyang inilarawan ang nagaganap sa loob ng silid ng pagbabalita. Hindi lamang si Maria at ang Arkanghel Gabriel, bagkos ang silid na yon ay punong-puno ng mga taong nabuhay pa noong una, kabilang sina Adan at Eva, sina Abraham at David, ang mga patriarka at mga propeta, ang mga banal na tao na naghihintay at umaasa sa pagdating ng Mesiyas. Ang lahat sa kanila ay nakikiusap kay Maria. Kung maaari lamang ay kanya nang ibigay ang kanyang sagot ng pagsang-ayon. At nang banggitin nga ni Maria ang kanyang fiat,
isang pagsang-ayon mula sa isang mapagkumbabang puso, isang pagsang-ayon ng buong pagtitiwala sa pagkalinga ng Diyos. Ang lahat ay pumayapa sapagkat nakita nila sa wakas natutupad na ang ipinangako doon pa man sa paraiso. At doon sa kanyang oo, pagsang-ayon na kanyang pinangatawanan hanggang sa wakas, hindi lamang nabuksan ang kanyang sinapupunan, nabuksan din ang pinto ng langit na sa paglukob ng Espiritu Santo, ang Berbo ng Diyos, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad ay pumasok na sa sinapupunan ni Maria at nagsimula ng magkatawang tao. Yun ang tagpo natin kahapon. Si Maria, nilukuban at pinanahanan ng Espiritu Santo. At hindi man makikita ng mata, ay napakalaki ang ipinagbago sa ating mahal na ina. Anong pagbabago? Bagamat siya'y isang nilikha lamang, siya ngayon ay nagtataglay ng manlilikha sa kanyang sinapupunan. Sa paglukob ng Espiritu Santo, si Maria ngayon ay may mahalagang misyon. Yun ang tagpo sa Ebanghelyo kahapon. At sabi ko nga, ang ating napakinggan sa umagang ito, ang siyang bunga. Kaalinsabay at bilang pruweba na totoo ang ibinabalita sa kanya, sinabi ng anghel kay Maria, natatandaan mo ay yung kamag-anak na si Elizabeth, siya na baog ay nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Magandang balita sapagkat sa bibig na rin ni Elizabeth ay kanya sinabi, ngayon ako'y nilingap ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin sa akin ang kadustaan ng tao. Pero bukod sa magandang balita, nakita ni Maria, kawawa naman ang kanyang pinsan. Sa katandaan, alam niya, hirap na hirap ito. Yung lang ikaw ay maglihi ng menopause baby. Ay mga babae, ano daw ba pinakamahirap na pagbubuntis? Yung una at yung huling hirit. Ang huling hirit yung menopause. Yung pang ikaw ay matanda. Batid ni Maria ang paghihirap na pinagdaraanan ng kanyang pinsan. Kaya nga't malayo man ang kanyang tirahan sa tahanan ng kanyang pinsan, wala man ang komportabling paraan ng paglalakbay. Ewan natin kung si Maria naglakad lang o sa pamamagitan ng donkey, pero malayo ang kanya nilakbay. Ang pagtungo niya doon, hindi para tiyakin totoo kaya ang sinabi ng anghel. Ang pagtungo niya doon ay mayroong isang may mahalagang layunin. Ano yung layunin? Una na dyan, saklolohan ang kanyang pinsan. Mahirap ang pinagdaraanan ni Elizabeth. Tatlong mahirap na dahilan. Una, ang kanyang asawa, pipi at bingi. Pangalawa, sa kahihiyan na dulot ng pagbubuntis. Kaya nga siya nagtago
Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hindi niya maipaliwanag sapagkat ang balita'y dumating kay Zacarias at hindi sa kanya. Bakit lumalaki ang kanyang tiyan? Siya ang may alam sapagkat ang naramdaman niya sa kanyang sinapupunan ay ang buhay. Pero ano na lang ang iisipin ng mga tao? May cancer? May sakit? O baka naman dahil sa siya'y kabilang sa mga isinumpa, ang ikaw ay magimbaog o hindi ka mag-asawa sa panahong iyon ay sumpa. Hindi kaya't yung paglaki ng kanyang tiyan ay kagagawan ng demonyo. Mga sit-sit ng tao. Pero ang pinakamahirap dito, sa katandaan, napakahirap magbuntis. Naalala ko ngayon paborito kong kwento. No? So merong isang matanda, sumakay ng jeep sa Top Avenue. Noon siya magbabayad, sinabi niya, "Mama, dyan lang ako sa PGH." Yung driver palabiro. Sabi nung driver, "Uy, si Tatang magpapacheck up." Napikon yung matanda. "Damuhong ito, wala akong sakit." Kaya sabi nung driver, kung wala kayong sakit, ba't kayo pupunta ng PGH? At sabi ng matanda, "Dadalawin ko nanay ko ng anak." Mahirap ang kalalaki. Kaya si Maria nagtungo sa kanyang pinsan para sa klolohan at tulungan sa kanyang napakaselang kalalagayan. Pero higit pa pala ang kanyang misyong nagagampanan sapagkat sa kanyang bati, hindi natin alam kung ano yung katagang kanyang ginamit. Doon nga po sa hanay ng 7 wika ni Maria, yung 6 nakatala sa Biblia. Pero itong isang ito, walang sinabi, binati. Ewan natin kung anong kataga, shalom, hi, hello. Hindi na isinulat. Kung ito man ay karaniwang bati, ay nanggaling sa isang di pangkaraniwang nilalang. At yan ay ramdam na ramdam ni Elizabeth. Sa simpleng bati ni Maria, ang Espiritu Santo'y dumating sa kanyang pinsan. Maging si San Juan, ika-6 na buwan ng kanyang pagiging tao sa sinapupunan, lumukso sa tuwa at napuspos na sila ng Espiritu Santo. Dahil sa Espiritu Santong ito, si Elizabeth ay nagmistulang propeta. Ano ba ang alam niya sa kanyang pinsan? Wala namang anghel na nagbalita. Pero sa liwanag ng Espiritu Santo ay kanyang naibulalas. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig ka matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Sino nagsabi sa kanya na mga misteryong namumukadkad kay Maria? Wala. Pero dahil ibinahagi sa kanya ni Maria ang Espiritu Santo, si Elizabeth nga ay naging isang propeta, tagapagpahayag ng hiwaga ng Diyos. Hindi lamang naghatid ng saklolo, naghatid din ng kagalakan
at naghatid ng Espiritu Santo kay Elizabeth. Yan ang bunga ng tagpo natin kahapon. At yan nga po natin mahuhugot ang hamon kung paano nga tayo ay makatahak sa landas ng pagpapakabanal. Mga kapatid, kahapon ay sinabi natin si Maria'y nanalig. Pero higit sa isang karaniwang pananalig, ang kanyang pananampalataya ay isang faith-seeking understanding. Dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, tuluyan niyang binuksan ang kanyang buong pagkatao. Buong buo at ganap ang pagsusuko niya sa sarili sa Diyos. Kaya nga't nakapanuot sa kanya ng buong buo ang biyaya ng presensya ni Jesus. Yang presensyang iyan ang bumago kay Maria. At yan din ang hinahangad para sa bawat isa sa atin. Tayo man po ay dinadalaw ni Jesus, paulit-ulit na dinadalaw ni Jesus. At yan ang nangyayari sa tuwing tayo'y nagsisimba at tumatanggap ng banal na komunyon. Yan ang itinuturo sa atin. Ang Jesus na tinaglay ni Maria sa kanyang sinapupunan. Ang Jesus na 3 taong nangaral sa mga lansangan ng Israel. Ang Jesus na nagpakasakit at namatay at muling nabuhay. Ang Jesus na iniakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. Yan pa rin ang Jesus na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Yan ang ating pananampalataya. Kung sa paglukob ng Espiritu Santo, naganap ang pagbabago kay Maria, dito rin sa panalangin ng konsegrasyon, yung bahagi na tinatawag nating epiklesis, hinihiling natin manaog ang Espiritu Santo sa ating mga handog upang ang tinapay at alak ay maging katawan at dugo ng Panginoon. Ang naganap sa silid ng pagbabalita ay mistulang nauulit dito sa altar ng sakripisyo. Kaya kailangan lamang tanggapin natin ang buong buo ng may pananampalataya at pagtitiwala. At sa banal na komunyon, buksan natin ang ating buong pagkatao nang si Jesus ay makapasok, hindi lang sa ating sikmura o tiyan, higit sa lahat makapasok sa ating puso. Yan ang unang hamon. Patuloy natin si Jesus sa ating pagkatao at hilingin natin, baguhin niya ang ating pagkatao. Sa mga taong ganito ang nagaganap, yan ang mga Kristiyano na nakatutulad kay Maria. Ang mga lubos na tumanggap kay Jesus, higit pa sa isang social worker, sapagkat siya'y lagi at laang sumaklolo sa kanyang kapwa. Hindi man nababalisa dahil sa mga problema, pero hirap na hirap sa kalalagayan sa buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus ng buong buo, tayo rin ay tagapaghatid ng kagalakan. At yan ang huwag natin iiwasan. Makapagpangiti, makapagpaginhawa ng kalooban.
Ang ating kapwa'y puno-puno ng mga hirap at pigati, dadagdagan mo pa. Kung talagang ikaw ay tagapaghatid ng kagalakan, umisip ka ng paraan, paano mo siya mapapangiti? Alam niyo, yan ang isa sa mga pangunahing hangad ko eh. Kaya sa mga simpleng paraan, ginagawa. Ay maraming tuwan-tuwa na gabing-gabi, pag nakasalubong ko, morning, si Padre namang ang dilim-dilim, good morning. Pero hindi niya alam, napangiti ko siya. Biglang pupunta sa kumbento, good morning, Father. Babanatan ko, ano ang good sa morning? Doon sa mga nakakakilala ko, si Father naman, nasa kondisyon. Nakagagan ng kalooban na dinatnan mo, kapanatagan mo ng kalooban. Yun ang dapat pagsumikapan natin. Yan nga ang ikinikwento ni Bishop Bacani. Sabi ni Bishop Bacani, tayo daw po ay parang mga ilaw, mga bumbilya. May mga pagkakataon na nagniningning tayo. Ha? Nagniningning. Halimbawa, wala kang kapera-pera. Ito yung may utang sa iyo na napakatagal na. Bigla na lang sumulpot at ibinabalik na ang utang sa iyo. Sino hindi gaganang damdamin? Yung girlfriend mo na halos binasted ka na. Siya pa ngayon na lumalapit at naglalambing sa'yo. Sinong binata ang hindi matutuwa? O ikaw na walang trabaho, tapos bigla ka nalang hanapin ang kumpari mo at sinabi, pare, inirekomenda kita. Halika't tanggap ka na doon sa kumpanya. Sino hindi matutuwa? Kaya daw tayo ay 10 watts. Maring may 15 watts. Dahil sa mga pangyayaring ito, tayo nagiging 50 watts, 100 watts. Nagdoble ang ningning. Pero sabi rin naman ni Bishop, may mga pagkakataon. Gumising tayo na magaan ang kalooban, nakangiti, ang ganda ng araw. Biglang makikita natin yung taong iyon, napundi tayo. Napundi. Saan tayo kabilang? Sa nakapagpapaningning ng maghapon ng iba? O baka tayo yung nakapupundi sa iba? Pagtaglay natin si Jesus, tayo tagapaghatid ng mabuting balita ng kagalakan. Yan ang ating misyon. At hindi lamang po tagapaghatid ng kagalakan. Sana po tayo maging tagapaghatid ng saklolo. Sino yung mga tao, puspos at ganap ang tulong sa kapwa? Hindi lamang po yan yung mga taong nanggaling sa kahirapan at umunlad, sapagkat naunawaan niya ang kalalagay ng minsan ay kanyang katoto. Kadalasan po, ang mga talagang sumasaklolo ng gayon na lamang, yan ang mga nakabatid ng mabuting balita. Yan yung mga taong pinapatnubayan ng Espiritu at pinananahanan ni Jesus. Yan kung makipagkapwa, hindi mo matatawaran, lubos at ganap. Yan ang minsay nangyari kay Maria
at yan ang inaasahan sa atin. Kaya nga po, kung ang pagtanggap natin kay Jesus sa kanyang salita at sa kanyang katawan ay may ganap na pagsusuko, kung talagang pinagtutuloy natin siya sa bawat himaymay ng ating pagkatao, tayo'y magiging tagapaghatid ng kagalakan sa mga nahahapis at tayo tagapaghatid ng biyaya sa mga taong ang akala sila'y pinabayaan ng Diyos. At sa ganitong paraan, nakatitiyak tayo'y naglalakbay sa landas ng pagpapakabanal. Tatayo po tayo. Mga kapatid, ilahad natin ang ating mga kahilingan sa amang nagtangi sa mga pinagpalang babae, sina Elizabeth at Maria. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamumuno ng ating mga obispo at kaparian ay maging masigasig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, maging sa gitna ng pagdurusa at kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mahal na Birheng Maria, tayo nawa ay maging tunay na alagad at apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway maging handang dumamay sa mga nangangailangan ngayong may pandemya pa rin ng COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Elizabeth, tayo bilang isang pamayanan ay magsikap na ihatid ang kagalakang dulot ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mga mahal sa buhay ay makaranas nawa ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad ang iba pa nating mga kahilingan, kalakip ng intensyon ng ating mga tagapagtaguyod at ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Pagdasal din natin ang bawat isa na sa ating matamang pakikilig sa salita ng Diyos at sa ating pagtanggap ng buong pananampalataya sa katawan ni Kristo, tayo tulad ni Maria, tagapaghatid ng kagalakan at saklolo ng Diyos. Amang mawain, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutiang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo at makiisa sa pag-awit sa pag-aalay. Kabutihan, pag-asa,
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga alay at ang ating pamumuhay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahanabire ng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kayo tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang pinatutungkulan namin ng bananamisang ito. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagsamasamahin natin ang ating mga kahilingan at panalangin at buong taimtim, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin, Ama, na kami iadya mo sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, patawarin sa aming kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag-asa, at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama, na naging katubusan natin mula sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Tanggapin natin siya ng buong pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay salawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo. Pakitas ngayon kamay ng mga nakabuo, wala pang absent. Ay, salamat marami po. Taas naman ang kamay ng mga hindi nakatulog. May ilan. Marami pong salamat, lalo sa inyong mga tagapagtangkilik, sa mga gumanap sa ating pagdiriwang, lay ministers, lector commentators, sacristan, ang ating angels, ang ating choir, lalo na ang ating health protocol registration group. Maaga-maaga lagi po sila para iayos ang ating simbahan sa pagdiriwang. Doon po sa mga nagsipagkaloob ng kanilang pamaskong handog, no? So hindi man nila inilalagay dito sa ating lamesa, marami po diretso na dinadala sa kumbento at sa tanggapan. So maraming pong salamat. Kaya paalaala lamang po sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon, December 24 at December 31, ang misa na ating salubong sa Pasko at Bagong Taon, kapwa alas 9 ng gabi. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kay lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at maging tagapaghatid ng kagalakan at saklolo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Puri sa may kapal ng buong kalooban, dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan. Purihin, purihin, dakilang Diyos. Purihin, purihin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating ginanap na banal na pagdiriwang. Mayroon din pong banal na misa mamayang 7:30 ng gabi sa ating Facebook page. Muli naman tayong magsama-sama para sa 7th araw ng simbang gabi sa ganito ding oras, 4:30 ng umaga. I-follow ang ating Facebook page SNP Bustos upang makatanggap ng mga abiso patungkol sa mga naka-livestream na misa sa ating parokya. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Ganun na talaga siya, di ba?